Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Aristo, shoutout kay Marboy Ribay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang sentro ng pagsabog, malapit sa katawan ni Aaron, ay isang flash ng liwanag, at hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa loob. Nagkatinginan din ang 12 Diyos ng kamatayan sa pagsabog. Kahit na hindi makita ang Aaron, lahat sila ay seryoso. Para sa kanila, malaki ang ibig sabihin ng tagumpay ng strike na ito. Ngunit nang sila ay nasa estado ng kaba, biglang, isang mahinang boses ang nagmula sa gitna ng pagsabog. Ano? Si Qinglong ay tumitig sa una, at ang buong lalaki ay natarante rin. Yung lalaking yon, hindi ba? The full blow of our 12 brothers is enough to kill anyone. Paano pa siya mabubuhay? Nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao at hindi alam kung bakit. Sa oras na ito, ang Aaron, na nasa gitna ng pagsabog, ay nasa matinding sakit. Bagamat mayroong walang kamatayang itim na baluti at frost jade armor upang protektahan ang katawan, at ang mga ordinaryong tao ay tila walang nagawa, pinasigla na nila ang chi ng kaguluhan sa katawan, binuksan ang gininto ang proteksyon sa katawan, at hinati ng Sky Beast si Xuanwu sa langit, malabo rin na protektado ang katawan. Ginamit ni Aaron ang lahat ng galaw na magagamit niya para sa kanyang depensa. Gayunpaman, ang pagharap sa magkasanib na pag-atake ng iba pang 12 katao ay isang malaking hamon pa rin. Sa partikular, ang 12 tao ay may karanasan at nalaman na mayroon silang ilang defensive artifact halos sa oras ng labanan. Sa makatuwid, inatake nila ang kanilang sarili mula sa iba pang mga aspeto sa pag-atake ng baliw na aso at manok sa gabi. Sa pagkakataong ito, ang kanilang pag-atake ay nagdulot din ng malaking pinsala sa Aaron. Gayunpaman, ang Aaron ay hindi nangangahulugang isang tanga, pabayaan ang isang walang ingat na tao. Alam na ang 2 taong ito ay laban sa kanilang mga sarili, paano hindi magiging handa ang Aaron? Sa sandaling sumalakay ang 12 tao, kinuha din ni Aaron ang 5 elemento ng bato ng Diyos upang labanan. Maaaring mahirap para sa iba na maunawaan na ang 5 elemento ng banal na bato ay higit sa isang katulong para sa Aaron upang ayusin sa likod ng mga eksena. Maliban na lang kung may kapangyarihan ang 5 elemento para atakehin ang Aaron, maaari itong gamitin para mag-convert at maging depensa. Sa oras na ito, ang paggamit nito upang harangan ang pag-atake ng 12 tao ay maaaring kabilang sa maling paraan. Gayunpaman, napakalinaw ng Aaron na ang 12 taong ito ay hindi lamang nakatutok sa 12 zodiac, ngunit ginagamit din ang 8 trigram ng langit at lupa, na nangangahulugan na sila ay kabilang sa mga lokal na sangay. Yin-yang at 5 elemento ay konektado. Ito ay hindi lamang isang lokal na sangay, kundi pati na rin ang 5 elemento. Natural, ang 5 elemento na bato ng Diyos ay maaaring magamit. Ang daga at baboy ay tubig, na maaaring matakpan ng lupa ng 5 elemento. Ang Shen Monkey at iyong manok ay nabibilang sa ginto, na maaaring ay cremate. Ang 5 elemento ay bumubuo at lupigin ang isa't isa, na maaaring salakayin at ipagtanggol. Napatunayan din ng mga katotohanan na tama ang haka-haka ni Aaron. Ang 5 elemento ng banal na bato ay lubos na natunaw ang pag-atake ng kabilang partido, ngunit hindi rin pinapansin ng Aaron ang isang malaking problema. Sa madaling salita, kung alam mong mabuti ang problemang ito, dapat kagatin mo rin ang bala. Ang 5 elemento ng banal na bato ay kulang sa huling piraso ng ginto. Ang tigre at kuneho ng natural na kahoy ay may napakalakas na pag-atake sa Aaron. Ang 5 elemento ng banal na bato ay halos pula at halos pumutok dahil sa kakulangan ng singsing na ito. Pero ang pag-atake ng 2 taong ito, in terms of Aaron's abnormal defense, makakain niya ito. Boom!
Sa gulat na mga mata ng 12 Diyos ng kamatayan, kumalat ang pagsabog, at nakatayo pa rin doon ang katawan ni Aaron. Ano, that guy, talagang hindi namatay yung lalaking yon. Fuck, imposible. Bagaman nakarinig sila ng bahagyang paggalaw sa loob at handa sa kanilang mga puso, nagulat pa rin sila at natakot nang makita talaga nila si Han Sansan na nakatayo pa rin doon. 3,000. Sa silid, nang makita niya si Han na 3,000, si Ivory, ay nasa sabik at malapit nang tumalon ang kanyang nag-aalalang mga mata ay puno ng luha. Hinawakan niya ang kamay ni Chen Shuang at tila natatakot na hindi ito nakita ni Chen Shuang, naniniwala siya na hindi lalaban si Aaron sa isang hindi tiyak na digmaan. Alam niya na hindi siya mali ang dalawa, nagulat sila na hindi nila maisara ang kanilang bibig sa loob ng mahabang panahon, ang buong tao ay ganap na tanga, at kahit na maraming dugo ang dumaloy sa mga sulok ng kanyang bibig, gayunpaman, wala siyang pakialam sa kanyang mga mata na puno ng intensyon ng pagpatay, at ang kanyang bibig ay nakabalangkas din ng isang mabangis na ngiti tulad ng Diyos ng kamatayan sa impyerno. Kung sasabihin mong 12 basura ka, 12 basura ka. Malamig na ngumiti si Aaron, 3 galaw na ang lumipas. Ngayon, nagpalitan na kami ng courtesy. It's my turn. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Lahat ng 12 ay natakot at mukhang takot na takot. Ang 12 sa kanila ay nagsanib kamay para umatake ng 3 beses, ngunit hindi nila kayang patayin ang taong ito, na sapat na upang magdulot ng matinding pagkabigla at takot sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging immortal ay nangangahulugan na hindi ka mananalo. At sino ang lalaban sa isang laban na walang tsansa na manalo? Walang gustong lumaban. Kahit na gawin nila, sila ay ganap na naiiba sa isip at fighting spirit. Sa kasalukuyan, ang ilang mga tao ay walang ideya ng pakikipaglaban. Nagmamadali silang tumingin sa Berdeng Dragon at hindi alam ang gagawin. Hindi napigilan ng Berdeng Dragon ang paglunok ng isang subo ng laway. For a time, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Kuya, awayin mo siya. Anong kinatatakutan mong gawin niya? Ang ulo ng tigre ay malamig na uminom at sinabi sa oras, kung Atreus ka, paanong ang 12 Diyos ng kamatayan ay tatayo sa disyerto? Tama si Kuya Hu. Kuya, awayin mo siya. Bagaman abnormal ang batang ito, huwag kalimutan na ang 12 Gods of Death natin ay may kanya-kanyang kakayahan din. Paano tayo matatakot sa kanya? Hindi natin siya matutulungan. Matutulungan ba niya tayo? Ay nalalayan din kami ng baliw na aso at ulo ng kabayo sa oras na ito. Saglit na nag-alinlangan si Qinglong at tumango ng mariin. Parang hindi pangkaraniwan ang taong ito, at hindi natin ito mate-atago. Sinulyapan ni Qinglong ang lahat ng kanyang mga kapatid, itigil ang paglalaro at makipag-away sa kanya, sa lakas ng 12 kapatid natin, kung gusto natin siyang harapin, kahit hindi natin masira ang depensa ng multo ng lalaking to, pwede tayong gumamit ng mga masasamang aksyon para patayin siya. Sa pamamagitan ng Berdeng Dragon upang patatagin ang moral ng hukbo, ang ibang mga tao na gustong umatras ay muling pinatatag ang kanilang Diyos at naglagay ng bagong poster. Sa oras na ito, ang Aaron ay may magulong gas explosion grip sa kanyang kamay, at ang Skyfire Moon Wheel ay kasama niya, tulad ng isang malaking pagbubukas at pamatay na mundo. Darating. Hindi gaanong nagsalita si Han Sanchen, ngunit biglang gumalaw ang buong tao. Wow! Ang figure ay parang pile, libu-libong beses na nagbabago, at biglang umatake sa lakas ng kulog. Ang kalangitan ay nagulat sa kulog, na tila na-distort ng kakaibang kapangyarihan ni Han Sanchen. Simulan. Si Qinglong ay naging marangal din sa kakilakilabot na pag-atake. Alam niyang pinakilos ni Aaron ang kanyang puso na pumatay. Hindi siya nang ahas na maging pabaya sa ngayon. Sa sandaling uminom siya ng malamig, nagayos ang 12 tao ng isang array upang palibutan ang Aaron. Kasabay nito, ang kanilang mga ron at seal ay lumabas din sa bawat karakter ng sabay-sabay. Ang 12 magkakapatid ay tumanggo sa isa't isa upang matiyak na handa na ang lahat. Boom! Tumama na ang malaking attack magic ng Aaron. Sumali ka sa uso. Halos magkasabay, ang 12 tao ay gumawa ng kakaibang pagkakaisa ng postere sa kanilang mga kamay ng sabay, at tahimik na binibigkas ang Dharma sa kanilang mga puso. Alam nilang 3 beses na nilang binugbog si Aaron at pinigilan na niya ang kanyang lakas,
ang pag-ataking ito ay natural na lumabas at napakalakas. Napakahirap dalhin sa lakas nila kaya halos hindi na nila ito naisip. Ang 12 tao ay direktang nag-alok ng kanilang kadalubhasaan na tatanging kasanayan. Hindi na kailangang itago ito sa oras na ito. Bukod pa rito, hindi lang nito maiiwasan ang pag-atake ng Aaron, ngunit perpektong ubusin din ang enerhiya na kailangan ng taong ito para sa isang malaking alon ng pag-atake. Para sa kanila, isang espada at 2 agila. Bagamat hindi nila alam kung anong uri ng defense metamorphosis ang Aaron ay dahil, alam din nila na. Sila ay nasa Jiangho sa loob ng maraming taon. Hanggat ang Aaron ay maaaring maubos, kahit na walang laman ang taong ito ay isang Diyos, at mayroon lamang isang resulta, iyon ay, naghihintay na mamatay. Sa makatuwid, hindi sila walang pagkakataong manalo. Gayunpaman, ngumiti ng malungkot si Han Sansan at napakarami, at sa wakas ay natupad ang gusto niya. Matapos bugbugin ng 3 beses, si Han Sansan ba ay talagang kasing simple ng kapalit? Obviously, hindi ganoon. Ang lahat ay pandaraya lamang ng mapait na karne ni Han Sansan, at ang layunin ay patayin ang mga taong ito habang ang mga lalaki ay natatakot, naniniwala sila na wala silang reserbasyon sa sandaling maglunsad sila ng pag-atake. Kung hindi nila ito iingatan, maliwanag na hindi ito itatago ng mga taong ito at dapat nilang harapin ito ng buong lakas. Kapag hinarap nila ito ng buong lakas, natural na wala silang reserbasyon sa kanilang huling hakbang sa pagpatay. Ang gusto ni Han Sanchen ay ang mga taong ito ay ganap na kumilos laban sa kanilang, ngayon na yan. Ngumuso si Aaron, ginalaw bigla ang kamay at galit na uminom. Wuxiang magic skill. Perwisyong aksyon. Boom. Halos kasabay nito, ang Aaron ay kumikislap din ng pilak at sumugod sa 12 taong naruroon. Hindi mabilang na ron ang biglang pinakawalan sa silver light. May mga silver flash din sa 12 tao doon. Banayad na pagsabog, magaan na pagsabog. Hindi lang si Ivory at ang iba pang nasa bintana ang hindi agad na nakadilat, ngunit maging si Aaron at ang 12 Diyos ng kamatayan ay nabulag at pumikit ng sunod-sunod. Ngunit halos sa sandaling ipinikit ng 12 Diyos ng kamatayan ang kanilang mga mata. Bang! 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 May 12 mapurol na ingay. Sa sumunod na segundo, lumipad din ang 12 figure, at pagkatapos ay bumagsak sila ng husto sa lupa. Ilang sandali, lumipad ang dilaw na buhangin. Poof! Halos sa sandali ng landing, ang 12 tao ay nag-spray ng dugo sa kanilang mga bibig, at ang kanilang mga mata ay tumingin sa Aaron na may katakutan. Inverse si Mingmang ang gumawa nito, pero bakit walang epekto? Sa halos parehong oras, nakita ng ilang tao sa cabin ang epekto pagkatapos imulat ang kanilang mga mata. Pagkatapos ng kaunting sorpresa, sumambulat sila sa walang katapusang tagay. 3,000 won, 3,000 ang nanalo niya. Hindi maitago ni na Qin Shuang at Evo Ori ang kanilang pananabik. Tanging si Soyan lamang ang nasa mapurol na kalagayan sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao sa mundo ng disyerto. Siya ay natural na dumadagandong tungkol sa pangalan ng 12 Diyos ng kamatayan at alam niya ang napakatalino na mga nagawa ng 12 Diyos ng kamatayan tulad ng likod ng kanyang kamay. Ngunit ang baluktot na pamamaraan na hindi kailanman nasira, o kahit na tinatawag na ipinagbabawal na sining ng Diyos ng mundo ng disyerto, ay nasira sa sandaling ito. Paanong hindi siya mapurol nito? Well, paano ito posible? May mali ba sa mga perverse actions natin? Sa pag-iisip nito, ang mabangis na tigre ay nagalit at tinitigan ang lahat ng kanyang mga kapatid na bumagsak sa lupa. Kayo na, hindi nag-spells together ngayon lang. Bagamat ang mga salita ng tigre na amoy ng gamot sa sunog, ilang mga tao sa pamumuno ni Qinglong ay sumasang-ayon pa rin sa pananaw na ito. Pagkatapos ng lahat, ang kabuktutan ay maaaring magpabalik sa lahat, at maaaring walang aksidente. Maliban kung, hindi pa ito ganap na nailabas. Natural, ito ay maaari lamang mangyari sa kanilang sariling mga tao. Malamang na may natakot sa 3,003 galaw ni Aaron, kaya siya ay nahiya at nabigo pa ng sama-sama. Ngunit ang isang grupo ng mga tao ay tumitingin lamang sa akin at ako ay tumitingin sa iyo at itinuturing ang isa't isa bilang mga may pag-aalinlangan. Hindi ba baliw na daga? May nahulaan agad. Siya ay mahiyain tulad ng isang daga. Hindi ba mouse ang tinutukoy niya? Kuneho ka pa rin ba? Mabangis ding tinitigan ng tigre ang kuneho.
Ang lokong daga ay agad na hindi nasiyahan, bagamat ako ay isang daga, hindi ito nangangahulugan na ako ay mahiyain. Ang lalaking kuneho ay namumula rin ang mga mata at nagalit. Ang aming kapatid ay dumaan sa mga tagumpay at kabiguan sa loob ng maraming taon, at ang mabangis na tigre ay naglakas loob na pagdudahan ako. Habang nakatingin sa 12 tao, dahan-daang tumawa si Aaron sa oras na ito. Nang makitang tumatawa si Aaron, agad na tumigil sa pagtatalo ang 12 tao at itinoon ang kanilang mga mata sa Aaron. Isa talagang asong nangangagat ng isang aso at isang bibig ng buhok. Naisip ko kung gaano kalaki ang isip at nagkakaisa ang tinatawag na 12 basura. Ngayon parang, sabi nito ni Aaron at tumigil sa pagsasalita, ngunit ang isang ngiti ay mas balantuna kaysa sa anumang sinabi niya. Anak ng aso, ano ang pinagsasabi mo? Galit na umungal ang tigre. Ako ay hindi interesadong magsabi ng anuman tungkol sa iyo. Gusto ko lang maging peacemaker. Ngumiti si Aaron. Peacemaker. Kumunat ang noo ni Qinglong. Magiging mabait ka ba? Ngumiti si Aaron at umiling, hindi ako naging mabait sa scam, lalo na sa scam. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng gabi, ang desyerto ay walang laman, at ang maingay mong tahol ng aso ay talagang nakakagambala sa mga tao. Pagkarinig nito, ang tigre ay nagpumiglas na bumangon mula sa buhangin at nakatakdang makipaglaban sa Aaron, ngunit siya ay direkta. Hinawakan ni Qinglong ang kalapit na Qinglong at tumingin kay Aaron, anong ibig mong sabihin? Anong gusto mong sabihin? Simple lang. Sabihin mo lang ang totoo, o tulungan kang malaman ang salarin ng masamang kabiguan. Pagkarinig nito, nagkatinginan ang 12 Diyos ng kamatayan at sabay na tumingin kay Aaron. Gayunpaman, hindi nagsalita si Aaron tungkol dito, oras, ngunit bahagyang gumalaw sa kanyang kamay sa halos parehong oras. Si Suyan sa cabin ay biglang nagising mula sa kanyang katangahan at tumalon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!